Karil POV. Umikot ako sa harapan ng salamin. Narito kami ngayon nila Manang Dora kasama ang mga bodyguards ko sa isang mall para bumili ng susuotin ko. Pupunta kasi kami sa isang live auction sa darating na Sabado. Excited ako dahil itong unang auction na pupuntahan ko. Sa mga palabas ko lang ito napapanood noon pero ngayon ay makakapunta na ako. Pumili ako ng isang blue royal tube gown na sakto hanggang talampakan lang ang haba. 2 inches heel na kulay blue at white gloves. May pagka-Cinderella color theme. Nang lumabas ako ng fitting room ay napatulala si Manang at ang mga bodyguards ko. Kahit ako din ay napatulala nang makitang sarili ko sa salamin. Halos matulala ako sa gulat. Maganda na ako pero lalong lumitaw ang ganda ko sa suot ko ngayon. Napakaganda mo, madam. Makapigil hiningang puri sa akin ni Manang na bakas ang labis na pagkamangha sa mukha. Thank you po. Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako. Kaya nag-alalang nilapitan ako nito. Pasensya na, masaya lang po ako kasi nakapagsuot ako ng ganito kagandang damit nang hindi nandidiri sa mukha ko. Naalala ko noon pangit pa ako. Sa tuwing bumibili ako ng ganito kagandang damit ay nilalait na muna ako bago pagbentahan. O kaya naman tinataboy ako na may kasamang panlilibak. Hindi daw bagay sa akin ang ganitong klase ng damit. Pangit pa rin daw ako at walang magbabago sa itsura ko. Nang mapagtanto kong sinabi ko'y namutla ako. Naku, ang ibig ko sabihin ay bagay pala sa akin. Wala sa panlabas na anyo ang kagandahan. Nasa kalooban, makahulog ang wika ni Manang na seryosong nakatingin sa akin. Pero agad din itong ngumiti ng formal. Ano man ang suot mo, maganda man, mumurahin o mamahalin. Hindi na mababagong nasa loob ng isang tao. Maganda na meron kang mabuting kalooban kaysa magandang panlabas. Yun ang sinabi noon ng aking magulang. Kaya't mabuti na meron kang pareho ng dalawang bagay na yon. Kaya tama si Ma'am Daniela, ang swerte ni Mr. Hanson sa'yo. Dagdag komento nito. Nawalang ngiti sa labi ko, nakukonsensya na nag-iwas ako ng tingin. Kung alam lang nito na hindi sa akin ang mukhang ito, na isa akong huwad at mapangpaggap na tao. Nawalan na ako ng ganang pumili ng ibang disenyo kaya napagsya na ako na umuwi na. Nang malapit na kami sa mansyon, napansin ko mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Hindi ako pwede magkamali. Mga sasakyan to ng asawa ko. Manong, pakihinto dyan sa may tabi. Utos ko. Nang huminto ang sasakyan ay lumabas. Nag-aalala ko baka kasi mamaya ay disgrasya na palang asawa ko. Kumunit ang noo ko sa pagtataka na makitang nagkukumpulan ang mga tauhan ni Lennon. Parang may pinapalibutan to. Maawa kayo, huwag niyo akong papatayin. Nagawa ko lang yun dahil sa nanay ko. Hindi pa ako nakakalapit na makarinig ako ng malakas na daing. Animoy nasasaktan. Nang makita ko ng mga ito'y nagbigay sila ng daan, napaawang ang labi ko na makitang isang lalaki. Nasa tingin ko'y kasing edad ko, bugbog sarado, puro pasa at duguan ito. Diyos ko, natutup ko ang bibig ko sa magkahalong gulat at tawa para dito. Hindi nag-iisip na lumapit ako dito at inalog to sa balikat. Ano pang hinihintay niyo? Dalhin natin siya sa ospital. Sobra ako nag-alala rito. Halos hindi ito makadilat. May dugo pang lumalabas sa bunganga nito. Nakiusap ako na tulungan akong dalhin ng lalaki sa ospital pero walang tumulong sa akin kahit isa. Awang ang labi na tumingin ako sa mga tauhan ng asawa ko. Duguan ng kanilang kamao. Walang emosyon at parang robot lang na nakatayo. May mali. Hindi ko maipaliwanag pero may mali talaga. Hindi naman sila ganito kapag kausap ko sa loob ng bahay namin, pero ngayon para silang ibang tao. Please, tulungan niyo ako na dalhin siya sa ospital. Baka mamatay siya dito. Tinapi kong pisngi ng lalaki. Huwag kang pipikit please. Awang-awa na sabi ko rito, pero pumikit na ito at nawalan ng malay kaya nataranta na ako. Maya-maya dumating sa Lennon para ako nakakita ng pag-asa na makita to. Leave him there and let him die here. Tumayo ka dyan at sumakay na sa sasakyan. Awang ang labi na tumingala ako sa kanya. Ang pag-asa ko na tutulungan niya ako ay dagling na bura. Duguan siya at kailangan ng tulong. Hindi natin siya pwedeng iwan dito. Malubha ang kalagayan niya. I ordered my men to do this to him. Do you think I care about his condition now? Walang bakas ng anumang emosyon ng gwapong mukha nito. Singlamig ng yelong tingin nito. Ang aura nito ay sumisigaw ng panganib at kapahamakan. O guni-guni ko lamang. Sumenyas to sa isang tauhan. Nagulat ako nang hawakan ako ng mga to sa braso. Ipasok ang asawa ko sa sakyan at ihatid na sa bahay. Maotoridad na utos nito. Itapon ng lalaki niyan sa dagat at haya ang pagpiestahan ng mga pating. Maging aral to sa mga taong bumalak na pabagsakin ako.
Nalaki ang mata ko. Hindi ako gan nakakilos habang hawak nila ako. Gusto kong isipin na nabibingi lang ako subalit alam kong totoo ang narinig ko. Ang asawa ko nag-utos ng nakakakilabot na bagay na parang normal lang itong gawain sa kanya. Kinagat ko ang kamay ng tauhan ni Lennon at humarang sa mga lalaking balak lapitan. Ang nakahandusay na lalaki. Kahit natakot ay nangangatal ang labi na nagsalita ako. Kapag pinatay niya siya, lalayas ako. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng lalaking to kay Lennon, pero naniniwala ko na mali ang gagawin nito. Hindi tamang kumitil ng buhay ng iba na parang pag-aari mo ito. Hindi siya Diyos para gawin ito. Dumilim ang mukha ni Lennon kaya napalunok ako sa takot. Nang humakbang ito palapit sa akin ay napaatras ako pero hindi ako kumurap. Hindi ako nagpakita ng takot at matapang na hinarap siya. Hindi ka Diyos para kumitil ng buhay. Pwede mo naman siyang ipakulong para sa kasalanang nagawa niya sa'yo. Hindi mo siya kailangang ipapatay. Napaigik ako na biglang higitin ni Lennon ng baraso ko. This is my punishment for those who try to do nasty things behind my back. Don't pretend you don't know. You know it better than anyone because our families are in the same business. Hindi ko alam kung anong business ang sinasabi nito kaya naumid ang dila ko. Isang maling sagot, baka makahalata to na wala akong alam. Si Mami Nora, hindi ko alam kung bakit ang dami niyang hindi sinasabi sa akin. Dapat wala siyang nililihim dahil dalawa kaming nagplano nito. Alam niya dapat ang risk sa ginagawa kong pagpapanggap. Sa oras na patayin mo siya, hindi na ako magpapakita sa oras na tumakas ako sa'yo. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas para sabihin yon sa kanya. Siguro dahil nakikita ko sa lalaking kagustuhan nitong mabuhay katulad ko. You think I care? Malidemonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Lennon. Parang may nakakatawa sa mga sinabi ko. Run as you want, woman. I'm telling you, mapapagod ka lang. Sabi nito na parang siguradong walang magagawa ang pagtakas ko. I thought you were a genius. That is why I agreed to marry you. But it turns out that you were a fool, like your father. Wala kang pinagkaiba sa mahirap na yan. Hindi marunong kumilatis ng taong babanggain. Ito ang tandaan ng mahinang kokote mo. We, the powerful people like us, use them as tools to make ourselves more powerful. We are not here to help them. Ang mababang taong kagaya nila ay kagamitan lang para sa atin. Iyan ang tandaan ng mahinang kokote mo. Pangiinsulto nito bago ako iniwan kasamang lalaking duguan. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko sa bigat ng mga salitang binitawan nito. Napatunayan ko na wala talaga itong puso. Malupit at mapanganib. Para itong hindi tao, napakasama nito. Para dito pala ang taong kagaya namin na mahirap ay kagamitan lang. Para lalo sila na maging makapangyarihan. Ganito ba talaga ang mga businessman na kagaya nito? Habang sakay ng sasakyan papunta sa ospital, wala ako sa sarili ko. Alam kong tama ang ginawa kong pagtulong sa kapwa ko. Pero bakit parang lumalabas na kagaya ni Lennon ay masama ako? Ligtas na siya, madam. Kailangan lang niya ng pahinga para makarecover siya. Basag ni Manang sa pananahimik ko. Ito at si Jake ang tumulong sa akin na dali ng lalaking ito sa ospital. Mabuti naman po. Nang aalis na sana si Manang ay hinawakan ko to sa braso. Gusto ko sana itanong kung palagi ba itong ginagawa ni Lennon pero naumid ang dila ko. Kinakabahan ako sa maaring isagot nito. Maraming salamat po, ma'am. Pangako ko. Hindi ko na po ulitin ang ginawa ko. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Pasasalamat sa akin ng lalaki ng magising ito. Nagtapat ito sa akin na may nagutos daw dito na manmanan ang asawa ko, kaya nagpanggap itong palaging nasisiraan malapit sa bahay. Ma'am, napilitan lang akong gawin yon. Kasi kailangan ko ng pera para sa nanay ko. Kailangan ko lang naman daw alamin kung saan madalas pumunta ang asawa mo. At alamin ang maliit na detalye na mahanap ko. Hindi ko akalain na delikado pala siyang tao. Kilala mo bang nag-utos sa'yo? Umiling to. Hindi, ma'am. Sa online ko lang siya nakilala. Pero magaling akong mag-hack, ma'am. Sigurado akong malalaman ko kung sino siya. Nalaman ko na undergraduate pala to sa kursong computer science. Pero hindi nakapagtapos dahil sa kakulungan ng pera. Ma'am, hindi ko po matatanggap to. Binalik nitong cheque na ibinigay ko. Isipin mong nanay mo, Mario. 1 taon na lang at magtatapos ka na. Gamitin mong perang ito para makaahon sa kahirapan. Saka mo na lang ako bayaran kapag nakapagtapos ka na. Nangilid ang luha nito. Nagulat ako na humagulhulto na iyak. Maraming salamat ho, ma'am. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Pangako sa oras na makapagtapos ako ay babayaran kita. Kapag kailangan niyo ng tulong ko ay handa akong tulungan ka. Nagpaimbestiga ako kay Jake. Nalaman ko nagsasabi to ng totoo. Nasa ospital rin na pinagdalhan namin nakakonfine ng nanay nito
sa sakit na cancer. Naalala ko na naman ang lola ko. Sa Bagbag Sementeryo tayo ngayon. Jake, utos ko na makasakay kami ng sasakyan. Kumunot ang noon ni Manang. Ngayong gabi, madam? Takang tanong nito. Opo, may dadalawin lang po ako. Pagdating namin sa sementeryo, hindi ko na sila pinasunod. Sanay naman ako sa ganitong klase ng lugar. Pagdating ko sa harap ng puntod ng lola ko ay mahina akong umusal ng dasal. Lola, sorry po. Dahil ngayon ko lang kayo dinalaw, simula nang mawala kayo. Pinahid kong luha ko. Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako. Lalo akong naiyak na makita na katabi ng pinaglibingan kay Lola ay ako. Dito pala nilagak nila Neri ang libingan ko. Lalo akong naiyak na makitang may men's magazine na nakalagay dito. Alam ko si Neri ang naglagay nito. Lola, alam ko pong hindi niya gusto ng taong manloloko ng kapwa. Sorry po dahil nagawa ko na. Sorry po talaga. Palagi nitong sinasabi sa akin noon na huwag akong gagaya sa magulang ko. Pero wala akong choice. Kailangan kong gawin ito. Hindi na ako masyadong nagtagal dito dahil baka sundan ako nila Jake at Manang. Ayaw kong tanungin nila ako tungkol kay Lola. Maginda? Napahinto ako sa paghakbang na marinig ang boses ng kaibigan ko si Neri. Maginda, ikaw nga. Aksidenteng nakita kami ni Neri sa sementeryo kagabi. Gusto ko sanang makipagkwentuhan pa dito pero biglang dumating sila Manang at Jake. Kailangan na daw naming umuwi kasi gabi na. Kaya nagkasundo na lang kami na magkita sa paborito naming kainan. Maginda, kumaway ako kay Neri nang makita ko to. Sa pinakadulo kami umupo para hindi kami kagad pansin sa mga kumakain. Sikat kasi si Maginda dito sa lugar namin dahil maganda ito. Kaya sa tuwing dumadayo to ay halos pinagkakaguluhan to ng mga kalalakihan. Nagulat si Neri nang yakapin ko siya ng sobrang higpit. Hindi na ako nakapagpigil, miss na miss ko na kasi to. Nagulat ako ng paghiwalay ko dito ay umiiyak ito. Pasensya na Maginda. Pinahid nitong luha at puno ng lungkot na tumingin sa akin. Naalala ko lang si Karil. Saka nakakonsensya din ako. Nag-iwas to ng tingin sa akin. Aamin ako sa'yo, nung nalaman ko nakaligtas ka at namatay si Karil, hindi ako natuwa. Naitanong ko, bakit siya pa? Bakit hindi na lang ikaw ang nawala? Bakit ang kaibigan ko pa? Nagulat ako sa sinabi nito at hindi nakapagsalita. Alam kong mali yun, lalo na't kaibigan din kita. Sinubukan nitong pigilin ang luha pero umiyak na ito ng tuluyan. Hindi ko mapigilang mapaiyak din. Kitang-kita ko kung gaano ito nasasaktan sa aking pagkawala. Patawad Maginda, pero hindi ko talaga matanggap na nawala siya. Gusto kong sabihin na, heto ako, nasa harapan mo, pero hindi maaari. Gusto kong sabihin na maraming salamat sa pagmamahal nito pero wala akong masabi. Lahat ng yun ay hindi ko pwedeng sabihin. Ang lakas ng loob ko magalit dahil ikaw ang nakaligtas at hindi siya. Samantalang ako may kasalanan kung bakit siya napunta sa ganong sitwasyon. Kung hindi sana siya ang pumalit sa akin ng araw na yun, hindi sana siya mawawala. Kasalanan ko to. Kung hindi sana siya nawala ay baka napaayos mo ng mukha niya ngayon. Hinawakan itong kamay ko. Maginda, salamat ha. Kasi kahit na saglit mo lang nakilalang kaibigan ko ay pinahalagahan mo siya. Kung nasan man siya ngayon, sigurado ako na masaya siyang marinig na plano mong tulungan siyang ipaayos ang mukha niya. Nagulat ako. Ipapaayos ni Maginda ang mukha ko? Kung ganun ibalak pala nitong tulungan ako. Kinagat kong labi ko, muli ng labong aking mata. Ang swerte ko dahil nagkaroon ako ng kaibigang katulad nila. Hinawakan kong kamay nito at mahinang tinapik. Neri, kung nasan lang ngayon si Karil, sigurado ako na hindi niya gustong sisihin mo sarili mo. Wala kang kasalanan. Kasalanan to ng mga walang pusong pumatay kay Mayor. Nalaman ko na tumakbong Mayor ang kapatid ni Mayor na galing ng ibang bansa at nanalo. Mabuti na lang at hindi nanalo ang mga buhayang kalaban ni Mayor sa pwesto. Para makalimutan ng lungkot at gumala kami ni Neri. Hanggang gabi, sinulit ko ang araw na kasama ko to. Balak kong mag-aral ng kulinary. Pero hindi bang sabi mo noon ay babalik ka sa pag-aaral na maging doktor pagkatapos ng kasal mo? Takang tanong nito na ikwento kong plano ko. Nagbago ng isip ko, mas gusto ko na mag-aral ng kulinary. Sa kabala ko kasi magtayo ng pastry shop kapag marami na akong natutunan. Ganyan din ang pangarap ni Karil. Kapag natapos niyang bayaran ang lahat ng utang ng magulang niya, lumungkot ang mukha nito. Pero ngayong wala na siya, hindi na niya matutuloy ang pangarap niya. Hinawakan ko ang kamay nito. Huwag kang mag-alala, ako na lang ang tutupad ng pangarap niya. Sabay tayong dalawa. Hindi ako kasing sarap at kasing galing gumawa ng tinapay o ng cake ni Karil. Pero magaling naman akong tumikim. Natawa ako sa sinabi nito. Pero kung gusto mong samahan kita, well go ako dyan. Tamang-tama may alam akong culinary school na pwede nating pasukan. Sa baking classes by Chef Zaf, namilog ang mga mata ko nang marinig kong sinabi ni Neri. Sikat na pastry ang chef na ito sa bayan namin. Kilala dahil ubod ng gwapo at bait. Noon ko pa gustong pumasok dito pero kapos ako sa pera kaya hindi ako nag-e-enroll.
May kamahalan kasi ang bayad dito. Dahil may lakad kami ni Lennon sa darating na Sabado ay nagdesisyon kami ni Neri na sa susunod na linggo na kami mag-e-enroll. Hindi pa kami nagsisimula pero excited na akong pumasok. Pagka-uwi sa bahay ay dumiretso ako sa kusina para gumawa ng strawberry pie. "Where are you going?" Tanong ni Lennon na makitang paalis ako dalang strawberry pie na ginawa ko. Nagulat ako dahil hindi ko in-expect na uuwi ito ng maaga ngayon. Gusto ko sanang lagpasan at hindi ito sagutin pero nang aarok ang mga tingin nito na walang emosyon. Habang naninigarilyo nakatingin sa akin. Nakasuot to ng pulang long sleeve, nakatupi ang dulot bukas ng 3 botones sa taas habang nakadikwatrong nakaupo. Lalo ding humabang bias nito sa suot na black slacks at makintab na sapatos. Bad boy ang dating nito. Napakagwapo sana kasong sama ng ugali. Tumayo ito't nilapitan ako pero humakbang ako pa atras. Naalala kong sinabi nito sa akin kahapon. Halatang hindi nito nagustuhan ang pag-atras ko dahil tumiimang mga mata at bagang ito. "Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako tatakas. May pupuntahan lang akong kaibigan." Sabi ko bago umalis at iniwan to pero bago patuluyang makalabas ay nilingon ko ito at inirapan. Muntik na ako madapa na makitang nakatingin pa pala to sa akin. Nagmamadali akong umalis sa kaba na baka masakal ako nito kapag naabutan ako nito. Lennon POV. Kumunot ang noo ko nang marinig ang sinabi ng bodyguard ni inutusan kong bantayan ng asawa ko. Nasa ospital pala ito para maghatid ng pagkain para sa lalaking pinabugbog ko sa mga tauhan ko. Kaibigan? Pagak akong natawa. Hindi ko alam kung utu-uto ba ang babaeng yun o sadyang tanga lang ito. Matatawag ba na kaibigan ng taong kakikilala mo lang ng isang araw? Sabihin niyo sa akin kung saan siya pumupunta at kung sino-sinong nakakausap niya. Huwag niyong aalisin ang mga mata niyo sa kanya. Manmanan niyo ang bawat galaw niya at i-report sa akin. Utos ko sa tauhan ko nagbabantay sa asawa ko. Masusunod, Mr. Hanson. Kami nang bahala kay Madam. Pagkababa ng tawag, isumandal ako sa survival chair. Nagtaka ako ng kinikilos kagabi ng babaeng yun. Noon ay wala naman itong pakialam sa kahit na anong makita. Pero kagabi ay nagalit at parang natakot pa. Kakaiba ang tingin nito sa akin. May galit, may pagkamuhi at tapang. Mukha itong palaban. Nakuha pa ako nitong irapan kanina. "Mr. Hanson, saan ang punta natin ngayon?" Tanong ni Jake habang nakasunod sa akin. "Susunduin ko sa ospital ang asawa ko." Nagulat to. "Kayo mismong susundo?" Halatang nagulat to nang makitang walang pagbibiro sa mukha ko. Nang makasakay ako sa kotse kaagad ako nitong pinagmaneho. Kasunod ang napakaraming sasakyan para palibutan at protektahan ako. Dapat ginawa ko na ito noong nakaraan pa. Ano bang kinatatakot ko? Bakit hindi ko tingnan ang ulo nito para masagot ang pagdududa ko? Pagdating sa ospital ay kaagad akong bumaba at nagpatiunang maglakad papasok. Agad naman akong sinalubong ng mga bodyguards ng asawa ko para igiya ako kung nasaan ito. "Masarap ba, Mario? Alam mo ginawa ko talaga to para sa inyo ng nanay mo. Pero bawal pala siya ng matamis. Hayaan mo sa susunod, gagawin ko siya ng malunggay cake para healthy at pwede sa kanya." "Salamat, ma'am. Hindi ka lang maganda, napakabait mo pa." Napakatamis ng ngiti ng asawa ko sa lalaking nakabenda ang halos buong katawan. Halatang tunay ang ngiti nito sa lalaking hindi katulad ng ngiting binibigay nito sa akin na peke. Mukhang enjoy na enjoy pang nag-uusap ang dalawa dahil hindi na mga ito napansin ng pagpasok ko. "Did I disturb you too?" Napapitlag ito samantalang namutla naman ng lalaki na makita ako. "Lennon, anong ginagawa mo dito? May binibisita ka ba dito sa hospital?" Tumayo ito at nilapitan ako. Nagulat ako nang itulak ako nito palabas. "Kung may pupuntahan ka, puntahan mo na. Huwag mo na akong isabay pa uwi dahil wala akong balak na sumabay sa'yo. Saka huwag ka nang pumasok sa silid ng iba. Lalo na dito, tinatakot mo si Mario." May paggalalang sabi nito. I look at her eyes with disbelief in my eyes. Kung magsalita to parang napakatagal na nilang magkakilala ng lalaking yun. Hinawakan ko to sa braso at hinila. "We're going home." Nang hilahin itong braso sa akin ay umikting ang pangako. Nang tumingin ako dito ay makita kong matalim na tingin nito. "Bitawan mo ko, Lennon. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ka pwedeng lilitaw na lang at hihilahin at isasama ako ng sapilitan. Saka nandito ako dahil bumabawi ako sa ginawa mo sa kanya. Kaya ako nagsiselos ka, isang tabi mo yan." Narinig kong pagtawa ni Jake at ng iba pang tauhan. Namutla sa galit ang mukha ko. "Shit you woman. Hindi ako nagsiselos. Nandito ako para ilayo ka sa mga taong pwedeng magdala ng panganib sa'yo. Sa palagay mo hindi pupuntahan ng lalaki yan dito sa ospital para tuluyan? Anong ibig mo sabihin?" My eyes darkened when I sensed danger. Agad kong hinila to papunta sa loob ng silid na naroon para protektahan sa mga grupo na biglang nagpaputok sa aming gawi. Like what I've expected, it's happened. Tamang sa pantaha ko. "Lennon, bakit gusto nila akong patayin?"
Natigilan ako maski ako ay nagtaka. Hindi ako ang target ng mga ito kung hindi ang asawa ko. I saw them pointed their gun on her. At mukhang nakita din nila ito dahil takot na takot to habang nanginig na nakayakap sa akin ngayon. Tumingin ako sa lalaking nakahiga sa kama na ngayon ay kulay papal ng kulay ng mukha. Takot na takot itong nakatingin sa akin. Handa na akong lapitan at tumigpit ang yakap sa akin ng asawa ko. Nakasubsob na ito ngayon sa dibdib ko. Habang umiiyak at takot na takot, mukhang mali ako. Hindi ang lalaking itong gustong patayin ng mga lalaking yun ko, hindi ang asawa ko mismo. But why her? Not me. Narinig ko sinabi ni Jake na ligtas na sa labas at pwede na kaming lumabas. Pero inignora ko ang sinabi nito. Nakatingin ako ngayon sa ulo ng asawa ko. This is my chance to know if there's scar or crack on her skull. Akmang hawakan ko ng ulo nito nang bigla itong tumingala. Tumingin siya sa kamay kong nakaangat. Nasubukan kong hawakan ng ulo nito, tinabi nitong kamay ko. Hindi nakaligtas sa aking mga matang pagdaan ng takot, lungkot at galit sa mga mata nito. Naramdaman kong nanginig ang katawan nito. At sigurado akong sa takot ito. Shit! Mura ko nang bigla itong tumakbo palabas. Sino kaya ang gustong pumatay kay Maginda? Nakatauhan ngayon ni Karil. At magawa kayang malaman ni Leno na impostor ang kanyang asawa? At anong mangyayari kay Karil sa ginawa nitong pagtakbo palabas? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.